So ayan, meron tayo ditong anong motor to, Rossi. Ayaw umandar. Makita nyo naman yung wire. Ngayon mag troubleshoot tayo. Umpisa natin mag troubleshoot. Kapag ganito ang motor mo, ganito naka anong wiring, pakita ko sa inyo paano mag troubleshoot para mapaandar tong Rossi na to. Unang una, gamit kayo ng magic test light. Ayan, mahiwagan tester light. Dapat kasi alam mo yung mga function ng wire mula stator. Ngayon kung hindi mo alam yung function ng wire yan, hindi mo talaga siya mapapagana. So ngayon mag troubleshoot tayo. Kailangan mo ng magic test light. Unang una, may wire yan. Ito yung socket ng stator. Kita ko na yan. Yan, socket ng stator yan. Nakabalot siya. Mapapansin mo hanggang doon sa ilalim. Yan, ayun yung socket pa nyo. Yan. O dito na muna tayo mag shortcut. Paano natin malalaman kung sunog to? Unang una, hugutin natin yung socket ng charging. Yan. Tapos hanapin nyo dyan yung dilaw at pink. Dilaw at pink. Tapos pag nakita nyo na yung dilaw at pink, lagay nyo yung test light dyan. Dapat yan walang iilaw, naka body ground. Sige, sipa bata. Wala. Okay, goods. Dapat walang ilaw yan, yung dilaw at pink. Kasi pag umilaw yan, sigurado sunog na yan. Sige, sipa. Hop, nakita nyo, umilaw. Uy, aray. Aray ko. Yun. Kita nyo, umilaw. Ibig sabihin, short circuit na yung dilaw at pink na wire dito sa stator. Para mas malinaw, hugutin natin to. Hugutin mo to. Yeah, hugutin mo. Yun. Ito yung socket ng stator. Ganun uli. O, wala nang dinadalo yung wire. Sundutin uli natin yung kanyang dilaw at pink. Yan, mapapansin mo. Sa dilaw muna tayo. Dapat hindi siya ilaw. Umilaw. Okay, sipa. Okay, sumilaw. Yung isa? Pink. Pink. Sipa. Oh, walang ilaw yung isa. So sa mga ganitong motor, yung mga 5-pin regulator o full wave na tinatawag, dapat hindi ilaw yon pag naka body ground. Dapat iilaw lang siya pag itinap mo to dito sa yellow at saka doon sa pink. Yan, pag dito mo lang siya itinap, saka lang dapat siya iilaw. Sipay mo. Yan, saka lang dapat siya iilaw. Pero dahil naka body ground na siya, umiilaw. Yan, umiilaw na to. Ibig sabihin, short circuit na yan. Sunog na yung stator niya. So punta na tayo dito sa stator. Bakbak. Ganyan po mag troubleshoot ng mga China motor. Yan, bubuksan na po natin to. Yan, pakita ko po sa inyo na sure ball tayo na sunog yan. Yan yung ating mechanics. Oh. Yan, pabubuksan na natin para makita na ang pinakang buod na sira. Kaya dapat alam nyo kung paano mag-test ng stator para alam nyo kung ano yung susunod yung babaklasin. Ngayon kung hindi nyo alam kung paano i-test, magbabaklas kayo na wala sa lugar, tumatami yung ginagawa nyo, hindi nyo alam yung sira. Yan. Yan, sharararaut, sharararaut, raut, raut. Oh, tanggalin mo yung box, yung takip. Guys, ang ating mga ginagawa. Yan, yung po ating mga ginagawa, mga mechanics. So dito po tayo kasi siyempre alam naman natin madaming vloggers, ang mga FI. So dito tayo sa Makamasa. Ayan na, the moment of truth.
Tarararan. Tararan, tan, 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 tan. Tingnan natin kung di nagsisinungaling ang ating Magic Test Light. Moment of truth. Ayan na po. Dan, 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 dan. Oh, ayan, kita nyo. Kulay uling. Ayan, oh, sunog na sunog po. Ano? Hindi po nagsisinungaling ang ating tester. So ayan, papalitan po natin ngayon ng stator. Yan po. Ayan, sunog. Oh. Kita nyo naman. Oh. Kulay uling na siya. O siya, sige. Baklas. Share out. Yan, ganyan po pagka mga China motor, ganun mag test light pag naka full wave regulator po. Pag hindi po naka full wave regulator o yung naka half wave, iba po naman ang pag test nun. Dapat alam nyo rin. So yan, mag-upload na po tayo uli ng tuloy-tuloy sa ating YouTube kasi nagkuha po tayo ng dalawang mekaniko. So nadagdagan po yung ating katulong sa shop kaya medyo lumuluag po ngayon yung ating sitwasyon. Kaya nakakapag-upload po uli ako sa YouTube, nakakapag-edit. No? Kutso, sais yan. Wala pati atan lang ito. Ayan. Ayan po yung motor nyo, oh. Sa nagpapagawa po, sa nag-iwan, oh. Ayan, kita nyo naman po ebidensya. Ayan, kaya po isa ako sa bibidyo pag may ginagawa pong motor lalo't iniwan. Ganito po ang gusto ko kasi mangyari. Lagi ho nakadetalyado. Mahirap po kasi baka sabihin naghahakalan tayo ng sira. O yan, pagka nagreklamo may tuturo tayo ebidensya. Ayan. Ha? So guys, ito, tingnan nyo. Ang ikakabit na natin sa kanya yung pang full wave. Hindi na siya primary type, oh. Ito kasing stator nya primary type. Pwede rin po siya ikabit. Ayan. Okay, kabit mo na. Pare sa manalaki ng stator. Shoot muna wire. Yun, no? Yan, kasi kaya po pwedeng ikabit yon kahit wala pong gantong primary. Ito, katulad po nito. Ito po kasi primary type. Kaya po sinabi kong pwedeng ikabit yon kasi naka battery operated na po yung kanya CDI. Mapapansin nyo po yung CDI nya, battery operated na. So kung ito po ay naka primary CDI, hindi po pwede yon kasi walang pagmumula ng kuryente, wala pong ganto. Ngayon naka battery operated na po yung kanyang CDI. Yan, naka battery operated na po. Pwede na po tayong gumamit nung walang primary na stator. Yan. Sa mga hindi pa po nakakaalam yan, may idea kayo na pwede pong ikabit yun kasi pares lang din po siya ng function, battery operated with 5-pin regulator. Pares lang po yan. Ngayon, ang CDI po naman niya, ngayon hindi po pwedeng kabitan siya ng primary type na CDI, pang battery operated lang po. So yun, sa mga naiintindihan po yung sinasabi ko, ito po ay primary. Ito po yung pinakang light coil nya. Yung kinabit po natin, wala pong ganto. Pwede po yun, basta po ang CDI nya ay battery operated. Ano po, kung primary type po yung CDI nya, hindi po pwedeng ikabit yun. Yan. Ano? So yan, naikabit na natin yung stator. Test ko naman sa inyo yung goods na stator. So may papakita ko sa inyo. Yan, kung makikita nyo yung wire nya, yung dating stator nya, limahan ng wire. Wala na ngayon yung black at red. Yan yung primary type, yung primary ng stator, no? Ngayon yung kinabit natin, wala nang primary kasi yung nakakabit naman sa kanya CDI battery operated. So ganoon na lang gagawin natin, battery operated. Ngayon tetest ko sa inyo para malaman nyo kung goods yung stator nyo. Kung kayo ay mga naka-Rossi TMX 125, pakita ko sa inyo kung yung goods na stator.
Una, i-body ground natin uli yung ating test light. Neutral mo. Isay mo kasi yung clutch. Ayan. I-body ground natin test light, tapos pasipa natin yung kicker. Dapat yan hindi ilaw. Ayan, walang ilaw. Yung kabila, yung pink, ganun din. Dapat di ilaw. Ayan. Wala. Yan, iilaw dapat yan pagka itong pinagkapit natin yung dilaw at yung pink. Yan, dapat yan iilaw. Yan, kita nyo, umilaw. Yan, ibig sabihin, yan yung goods na stator. Dapat ganyan na mag-iano. Kakapit mo doon sa yellow, tapos ikakapit mo doon sa pink. Yan. Yan, kita nyo. O, yan, yan yung goods. Ngayon, ikakabit na natin doon sa socket. Makita nyo yung socket nya, babalik din natin siya. Hawak, suksok mo sa butas. Isa-isa. O, gayahin mo to para isasakit na lang. O, pulser to sa taas dito. Tingnan mo yung pwesto kung saan yung tunggil. O yan, ganun. Pulser. Baliktad. Oh, gago! Bubuti naman kung gano'n. Yan, ang bubutang ina. Sarap nito, gultukan to tinuturo. Kabila, yan. Anak ng pating. Magagalit siya yung ano, yung pink, saan yung pink? Sa ilalim ng pulser dito. Yan. Tapos yun sa ilalim doon. Yun. Yan, suksok mo ngayon dyan sa ano. Yan, suksok mo na dyan. Yung oh, 350. Bibili sila 350 na lang. Okay, tapos suksok mo to. So hindi pa dyan na tatapos yung ating troubleshoot. Siyempre inuna natin yung sa stator. Ngayon ito troubleshoot naman natin kung mula dito dumudula yung wire, yung kuryente nya hanggang regulator. Paano natin malalaman kung goods yung regulator? Dito hanapin mo yung positive o yung red wire. Yung red wire ng regulator. So ayun yung red wire oh. Ito. Dalawa kasi yan. Ito kanya kasi may hiling na tinatawag, yung may black, red white. Ngayon hanapin mo yung red. Ito to. Yan, dapat yan maglalabas ng kuryente ng positive. Sipay mo. O yan, nakita nyo naglabas na ng positive. Okay, goods na siya. Ibig sabihin goods na. Tingnan naman natin ngayon dito sa papuntang CDI. Kasi yan, connection yan ng galing susi, black wire, papasok naman sa CDI. Check naman natin ngayon doon kung may lalabas ngayon sa CDI, papuntang CDI o wala. Ibig sabihin hindi nagko-contact ngayon yung sipa. No. Yung galing charging, yung galing susi, hindi pa siya nakakabit. Walang nalabas na positive. Ito ngayon yung susian niya, ito to. Sundutin natin susian. Ito yung positive. Yan yung galing niya padulay ng charger papuntang susi. O, sundot. Sipa. O wala, ibig sabihin putol. O, putol tong linyang to. Yan, tong pulang to. Putol papuntang susi. Yan, ibig sabihin walang nakakonek. Ayup na yan. Yan. Ibig sabihin bumabato yung charging niya. Ngayon yung charging niya papuntang battery. Ngayon walang napunta ngayon papuntang susi. Ibig sabihin baka yung sa fuse putol, or pwedeng wala na talaga siya. O sipahin mo nga, tingnan natin kung may napasok dyan. O nga, lakasan mo. O wala na ding napunta doon. Ibig sabihin itong wire na to, itong wire, yan, ito, itong positive na to, walang napunta sa susi, walang napunta sa charging.
Yan to, ibig sabihin lagot. Sundo to kasi kaduksong ito nung stator ito. Yan, kaduksong kasi yan. Pwede na naman natin hindi siya padaanin dito. Ibabypass na natin siya papuntang charger kasi mahaba naman yung wire. Yan Hindi na natin siya padadaanin dito. Oo. Hindi natin siya padadaanin dito. Babypass na natin siya dito para mas mabilis nating matest kasi tinan yung mga wire nyo. Baka kasi may mga putol na rito, hindi na natin siya padadaanin. Bypass na natin siya para mas mabilis. Ito, puputulin na natin, direct na natin ito sa charger, no? So ayan, tinanggalan natin yung socket dito na makita nyo. Pero yan, isang connection yan. Tinanggalan natin yung socket dito. Tapos test natin itong positive na to, itong palabas ng charger. Kung iilaw, pag lumabas yan, ibig sabihin goods yung charging. Okay, good, umilaw na. Ibig sabihin, may gumagana na siya. Pag i-connect natin to, connect mo nga yan. Yan, dapat yan papuntang susi, may gagana na dapat yan. Hop, okay na. Layo-layo mo muna. Mamaya na natin ayusin yung wire niya, no. Yan. Tapos naka body clip ulit itong kanyang test light. Yan, body clip. Tapos test natin to, may naka jumper siyang wire na galing susi. Ayan, may naka jumper na wire ito to. Tingnan natin kung may lalabas na positive dito kasi papuntang CDI ito. So wala. Okay, yan yung papasok ng CDI niya kasi yung mga wire niya samot-samot na. Test natin yung susian, no? Kung okay nga daw. Okay, umilaw na. Tapos yung black red, wala, hindi na gana yung black red. Okay, yung black na wire ulit. Hindi na gana. Ngayon magbabypass ngayon tayo dito para umandar. Ito hugutin mo yan. Yan, tinan mo yung nakabypass na yan. Ayan, yung wire na to. Yan, ilay mo nga yan. Yan, ito yan. Hindi na natin siya. Diyan mo siya ikapit sa red na to. Yan, nire-recta muna natin yung papasok ng CDI na galing charging. May nagamit kayo auxiliary? Oo, nandun na yun. Ayan, testing nga kung under na yan. Ibig sabihin may kuryente na yung papasok sa CDI. Tingnan, testing natin kung ilaw. Okay, sipa. Okay, testing natin dito sa CDI kung may papasok na. Okay. Okay, tingnan mo kung may kuryente na ignition coil. Meron na? Meron na kuryente? Sige, paandarin mo. Paano mo? Walang gas yung carb. Okay, paandarin mo. Ano mo na? Malambot ata sipain. Yun, nandar na. Yun, oh! It's alive! Oh my God! Wow! Yan, okay na, patay mo. Ito, patayan. Ito, tahan mo. Yun, oh. Yun, napaandar na natin. So, naging sira niya yung stator. Tapos, inayos lang natin yung wiring niyang para ng sapot. Ngayon, lilinisin natin, gagandahan na natin yung wire. Hindi na natin padadaanin sa susi kasi busted din yung susian niya. Kaya siguro nahihirapan magpaandar yung may-ari, busted yung susian, sira pa yung stator, hindi na nila alam kung ano nga. Kaya ganito na kilalabasan ng wire. Ang gagawin natin ngayon, itadirect na natin siya sa mga wire, pati sa CDI, gaganda na rin wire, at saka natin pakikita sa inyo mamaya. So yan, sana may natutunan kayo ulit sa counting video to. Yan, umandar na yung Rusi 150 na parang sapot ng gagamba. So ganun lang mag-troubleshoot step by step. Number 1, check nyo yung galing stator. Pangalawa, check nyo yung galing regulator. Pangatlo, check yung susian. So pag na-confirm nyo na kung saan yung walang nalabas, yun, malalaman nyo kung ano sira ng motor. Yun lang, hanggang dito na lahat. Maraming salamat. Yan, ating po nang tetestingin pagkakabit nito. Ating paandarin kung talagang okay na ang Rusi 150.
C5 oh! Ba? Yan oh! Yan oh! Yan oh! It's alive!